Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa gitna ng masikip at maingay na kalye ng Quiapo, naglalakad si Emilio Navarro, isang propesor ng wika sa Universidad ng Maynila. Pabagsak ang araw, at ang kulay kahel na liwanag nito ay sumasalamin sa mga nagtitinda ng anting-anting, aklat na luma, at mga alahas. Sa loob ng ilang linggo, pakiramdam niya'y may kulang sa kanyang buhay, at hindi niya matukoy kung ano yon. Ngunit sa araw na ito, ang kanyang tahimik na mundo ay magbabago. "Sir, tingnan niyo po itong mga sinaunang aklat," tawag ng isang matandang lalaki mula sa isang maliit na stall. Agad na napatingin si Emilio sa direksyon ng lalaki. Nakita niya ang isang tambak ng alikabok na mga aklat, ang ilan ay parang mahina na ang mga pahina. Habang binubuklat ang mga ito, isang partikular na libro ang pumukaw sa kanyang atensyon. Balot ito ng tela, at ang sulat sa pabalat ay parang mula sa isang lumang alpabeto na hindi niya agad nakilala. "Ito ba?" tanong ni Emilio, hawak ang aklat. "Opo, sir. Yan ang pinaka-espesyal kong aklat. Pero ingat lang po, may kakaibang kwento yan," sagot ng matanda habang tumitig sa kanya na parang nagbibigay ng babala. Tumawa ng bahagya si Emilio. Sanay na siya sa mga ganitong kwento mula sa mga nagtitinda. Ngunit may kung anong kakaiba sa paraan ng pagsabi ng matanda, parang seryoso ito. "Ano ang kwento nito?" tanong niya habang binubuklat ang aklat. "Ang sabi nila, may mga sikreto ng langit at lupa dyan. At kung hindi ka handa, baka magbago ang pananaw mo sa lahat," sabi ng lalaki sabay kindat. Bagamat hindi naniniwala sa mga ganitong kwento, hindi maiwasan ni Emilio ang kabahan. Ngunit dala ng kanyang kuryosidad bilang isang iskolar, binili niya ang aklat. Pagdating niya sa kanyang apartment, agad niyang inilagay ang aklat sa mesa at sinimulan ang pagbubuklat. Ang kanyang pagod mula sa maghapong klase ay biglang nawala nang makita niya ang mga kakaibang simbolo at mga talata na nakasulat sa Hebreo at Aramaiko. Ang ilan sa mga teksto ay halos hindi maunawaan dahil sa pagkupas ng tinta. Hindi ito pangkaraniwan, bulong ni Emilio sa sarili. Habang binabasa ang unang pahina, naramdaman niyang parabang nagbago ang temperatura ng silid. Tila may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa likod niya, kahit nasarado ang mga bintana. Pangkaraniwang pagod lang ito, sabi niya habang umiling, sinusubukang ipagkibit balikat ang nararamdaman. Subalit, habang nagpatuloy siya sa pagbabasa, napansin niya ang salitang "nahulog na mga nilalang" na paulit-ulit na binanggit. Pinakita sa mga unang bahagi ng aklat ang paglalarawan ng mga anghel na bumaba sa mundo at nakisalamuha sa mga tao. Hindi niya maiwasang maabsorb ng kwento. Ang mga anak ng Diyos ay nakipag-ugnayan sa mga anak ng tao, at nagkaroon ng mga higante na nagdulot ng kaguluhan. "Mga higante," bulong ni Emilio, ang kilay ay bahagyang kumunot. Pagkatapos ng ilang oras ng pagbabasa, tila napansin niya ang kakaibang pattern sa teksto. Ang mga bahagi ay parang nagbibigay ng direksyon, ngunit hindi niya matukoy kung papunta saan. Kinabukasan, pumunta si Emilio sa opisina ni Padre Renato, isang kaibigan niyang pari at eksperto sa teolohiya. 2 beses niyang kinatok ang pinto bago ito bumukas. "Emilio, anong hangin ang nagdala sa iyo rito?" tanong ng pari, nakangiti. "Padre, kailangan ko ng tulong mo. Nakakita ako ng isang kakaibang manuskripto. Sa tingin ko, ito ay may kinalaman sa mga anghel at higante na binanggit sa Biblia." Binitiwan ni Padre Renato ang hawak niyang tasa ng kape at nagulat. "Anghel at higante? Gusto kong makita yan." Habang binubuklat nila ang mga pahina, unti-unting nabahira ng kaba ang mukha ng pari. "Emilio, hindi ito basta-bastang aklat. Ang ilan sa mga sinulat dito ay matagal nang itinuring na heretikal ng simbahan. Delikado ito," babala ni Padre Renato. "Pero bakit itatago ang ganitong kaalaman? Hindi ba dapat nating pag-aralan ito?" sagot ni Emilio, puno ng kuryosidad. "Tandaan mo, hindi lahat ng kaalaman ay nakabubuti. May mga bagay na itinakda ng Diyos na manatiling misteryo," tugon ng pari, ang tono ay maseryoso na ngayon. Ngunit hindi nagpatinag si Emilio. Sa kanyang isip, kung ang impormasyon ay naroroon, dapat itong tuklasin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dinala niya ang aklat pabalik sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang pagsasalin nito. Sa oras na ito, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya. Habang binabasa niya ang tungkol sa puwang sa pagitan ng langit at lupa, parang nararamdaman niya ang presensya ng ibang nilalang sa silid.
Bigla niyang narinig ang isang mahinang tunog, isang tunog na parang nagmumula sa malayo, ngunit papalapit. May tao ba dito? Tanong niya, ngunit wala siyang nakitang sagot. Ang gabi ay tahimik ngunit puno ng tensyon para kay Emilio. Habang hinahangin ng bentilador ang mga pahina ng manuskripto, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Tila ang mga salitang binabasa niya ay buhay, bumubulong sa likod ng kanyang isipan. Kinabukasan, bumalik siya sa opisina ni Padre Renato, dala ang mga isinaling bahagi ng aklat. Padre, hindi ko ito kayang baliwalain. Ang mga tekstong ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa kasaysayan ng mundo, tungkol sa mga anak ng Diyos at ang kanilang ginawang pagkakasala, ani Emilio, habang inilalapag ang mga dokumento sa lamesa ng pari. Bumuntong hininga si Padre Renato, malinaw ang pag-aalala sa kanyang mukha. Emilio, alam mo ba kung anong klaseng peligro ang hinaharap mo dito? Ang mga ganitong sulatin ay hindi itinatago ng walang dahilan. Pero bakit? Ano ang kinatatakutan ng simbahan? Tanong ni Emilio, puno ng kuryosidad. Tahimik na tumingin si Padre Renato sa bintana, ang mga mata ay tila bumabalik sa nakaraan. Ang kwento ng mga nahulog na anghel ay hindi lamang isang alamat. Ito ay tungkol sa mga nilalang na tumalikod sa utos ng Diyos, bumaba sa mundo, at nagdala ng kabuluhan. Tinukso nila ang mga tao, nag-iwan ng kalituhan, at sinira ang balanse sa pagitan ng langit at lupa. Habang naririnig ito, nagkaroon si Emilio ng imahen ng mga higanting nilalang, sumasakop sa mga bayan, at nagpapakalat ng kasamaan. Ang kanyang imahinasyon ay nagiging mas vivid habang tinutukoy ni Padre Renato ang Samiel, ang pinuno ng mga nahulog na anghel. Samiel, tanong ni Emilio, nakakunot ang noo. Sagot ni Padre Renato. Sa ilang sinaunang teksto, siya ang sinasabing nag-udyok sa iba pang anghel na bumaba mula sa langit. Ang kanilang layunin ay gawing sarili nilang mundo ang lupa. Pero higit sa lahat, nagkaroon sila ng obsesyon sa mga tao, lalo na sa mga babae. Puno ng interes, nagpatuloy si Emilio sa pagtatanong. At ang mga higante, Padre? Ano ang naging papel nila? Ang mga higante, o tinatawag na mga Nephilim, ay mga anak ng mga nahulog na anghel at ng mga anak ng tao. Malalakas sila, ngunit masyadong mapagmataas at puno ng kasamaan. Nagdala sila ng digmaan, gutom, at kasiraan. Pagbalik sa kanyang apartment, hindi maalis ni Emilio sa isip ang mga sinabi ni Padre Renato. Nagpatuloy siya sa pagsasalin at ang mga teksto ay mas nagiging detalyado. Sa isang bahagi, inilarawan kung paano ang mga nahulog na anghel ay nagturo sa mga tao ng mga lihim na hindi nila dapat malaman. Ang paggawa ng mga sandata. Ang karunungan tungkol sa mga bituin. At ang mahika na nagbibigay kapangyarihan sa kanila laban sa kanilang kapwa. Habang binabasa niya ito, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na muling dumaan sa kanyang kwarto. Ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw. Kinabukasan, habang iniinom ang kanyang kape sa paboritong cafe malapit sa universidad, biglang may lumapit na isang hindi pamilyar na lalaki. Ang lalaki ay may suot na lumang Amerikana, at ang kanyang presensya ay agad nagbigay kay Emilio ng kakaibang pakiramdam. Professor Navarro, tama? Tanong ng lalaki, ang tinig ay mababa at malamig. Nagulat si Emilio. Ako nga. At ikaw? Ako si Mateo. May alam ako tungkol sa aklat na pinag-aralan mo. Halos mahulog ang tasa ni Emilio sa narinig. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga, alam kong may hinahanap ka, at maaaring ako ang sagot sa ilan sa mga tanong mo. Nag-imbita si Mateo na mag-usap sila sa isang mas tahimik na lugar. Dinala niya si Emilio sa isang parke, kung saan inilarawan niya ang isang sekta na matagal nang sinusubaybayan ang mga tulad ng aklat ni Enoch. Ang grupo ko, sabi ni Mateo, ay naniniwala na ang mga nilalang na nabanggit sa manuskripto ay hindi lamang mga espiritual na nilalang. Sa katunayan, may ebidensya na sila ay nag-iwan ng bakas sa mundong ito, mga pisikal na bakas. Nagkibit balikat si Emilio. Iyan na naman tayo sa mga alamat. Hindi ba't mas mabuting ituring ito bilang simbolismo? Ngumiti si Mateo, ngunit ang kanyang ngiti ay tila puno ng misteryo. Hindi lahat ng alamat ay katang-isip, Professor. Sa gabing iyon, habang pinagninilayan ni Emilio ang lahat ng kanyang natutunan, bigla siyang nakatulog sa kanyang mesa. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang malaking liwanag, isang tor na umaabot sa langit. Sa tor, may mga nilalang na bumababa, ngunit ang kanilang mga anyo ay hindi pangkaraniwan.
May mga pakpak sila, ngunit ang kanilang mga mata ay tulad ng mga bituin. Emilio, isang tinig ang tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang isang figura sa dilim, nakasuot ng kapote. Ang figura ay nagbigay sa kanya ng isang babala. Huwag kang magtiwala sa lahat ng nakikita mo. Ang landas mo ay mapanganib, ngunit mahalaga. Bigla siyang nagising, pawisan at humihingal. Nakita niyang bukas pa rin ang aklat sa mesa, at ang huling pahina na kanyang binasa ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa sumunod na mga araw, tila naging mas buhay ang paligid para kay Emilio. Ngunit hindi ito dahil sa saya, kundi sa bigat ng mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Ang bawat detalye sa manuskripto ay tila isang piraso ng puzzle na nagpapalalim sa misteryo. Habang sinusuri niya ang mga pahina, isang pattern ang unti-unting nabubuo, ang mga anino sa pagitan ng langit at lupa, at ang sinasabing puwang kung saan nagkukubli ang mga nahulog na nilalang. Kinagabihan, nakatulog muli si Emilio sa kanyang mesa. Sa kanyang panaginip, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin habang naglalakad siya sa isang kakaibang lugar. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay makintab na tila kristal, at sa paligid ay mga ilaw na parang bituin na lumulutang sa hangin. Nasaan ako? Tanong niya, ngunit ang kanyang boses ay tila hindi umaabot sa paligid. Isang figura ang lumitaw mula sa liwanag. Ito ay si Isagani, isang nilalang na ang anyo ay kakaiba, mataas ang tindig, at ang kanyang anyo ay tila gawa sa liwanag. Emilio Navarro, sabi ni Isagani, ang boses nito ay malalim at kalmado. Ikaw ay napili upang makita ang mga mundo sa pagitan. Ngunit ang iyong paglalakbay ay puno ng panganib. Napili. Bakit ako? Tanong ni Emilio, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Dahil hawak mo ang kaalaman na itinago ng maraming siglo. Ang mga nilalang sa iyong binabasa ay totoo, ngunit ang kanilang kwento ay hindi buo sa iyong mundo. Halika, ipapakita ko sa iyo. Biglang nagbago ang paligid. Mula sa maliwanag na espasyo, dinala siya ni Isagani sa isang madilim na lugar na puno ng mga anino. Dito, nakita niya ang isang grupo ng mga nahulog na anghel, ang kanilang mga anyo ay malayo sa mga nakagisnan niyang imahe ng kabutihan. Ang kanilang mga pakpak ay nasira, at ang kanilang mga mata ay puno ng galit. Ang mga ito ang nahulog mula sa langit, paliwanag ni Isagani. Hindi dahil sa paghihimagsik, kundi dahil sa kanilang pagnanasa. Ninais nilang baguhin ang balanse ng mundo. Sa di kalayuan, nakita ni Emilio ang mga higante, ang mga Nephilim na nagdudulot ng kaguluhan. Ang kanilang bawat hakbang ay nagpapabagsak sa lupa, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa kasamaan. Ngunit bakit ko ito nakikita? Tanong ni Emilio. Dahil ang kaalaman ay may kapangyarihan. At ikaw, Emilio, ay nasa gitna ng labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, sagot ni Isagani. Nagising si Emilio mula sa panaginip na may pawis sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay malakas ang kabog, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga imahe ng mga nahulog na nilalang at higante ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Hindi ito maaaring basta panaginip lang, bulong niya sa sarili. Pagbalik sa pagsasalin, napansin niya ang isang bahagi ng teksto na tila hindi niya nabasa noon. Ang bahaging iyon ay naglalaman ng mga tagubilin kung paano makikita ang ipuwang na binabanggit sa aklat. Kinabukasan, muling bumisita si Emilio kay Mateo, ang misteryosong lalaking lumapit sa kanya noong nakaraan. Mateo, may isa pa akong tanong. Ano ang alam mo tungkol sa mga puwang sa pagitan ng mga mundo na binabanggit sa mga sinaunang teksto? Ngumiti si Mateo at tumingin sa paligid, tinitiyak na walang ibang makakarinig. Ang mga puwang na iyon ay totoo, ngunit ilan lamang ang nakakaalam kung paano ito maabot. Sa tingin ko, alam mo na kung paano. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Emilio. Ang aklat. Ang sagot ay nasa aklat, sagot ni Mateo. Ngunit mag-ingat ka, Emilio. Ang pagbukas ng daan sa ibang dimensyon ay may kapalit. Habang sinusuri ang natitirang bahagi ng manuskripto, sinunod ni Emilio ang mga tagubilin sa teksto. Gumamit siya ng isang simpleng seremonya na inilarawan sa aklat, mga kandila, insenso, at ilang salitang Aramaiko na kailangang bigkasin sa tamang pagkakasunod-sunod. Habang ginagawa ito, naramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila bumigat, at ang liwanag sa kwarto ay naging madilim kahit na tanghali pa. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, at bago pa man siya makapag-react, naramdaman niya ang isang malakas na hatak. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa ibang lugar na siya.
Ang lupa sa ilalim niya ay tila gawa sa salamin, at ang kalangitan ay puno ng mga ilaw na kumikislap. "Bakit mo ako dinala rito?" tanong niya, ngunit hindi niya alam kung sino ang kausap. Mula sa malayo, lumitaw si Isagani. "Ito ang mundo sa pagitan, Emilio. Ang lugar kung saan nagtatagpo ang mortal at celestial. Dito mo makikita ang katotohanan." Habang naglalakad sila, nakita ni Emilio ang mga nahulog na anghel na nakatali sa mga tanikala ng liwanag. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot, at ang kanilang mga tinig ay parang bulong ng hangin. "Bakit sila nakatali?" tanong ni Emilio. "Dahil sila'y nagkasala. Ngunit ang kanilang mga huling habilin ay nagdulot ng mga baka sa inyong mundo. Ang mga kaalaman na iniwan nila sa sangkatauhan ay nagdulot ng kaguluhan." Sa isang bahagi ng lugar, nakita niya ang isang tore na puno ng mga palatandaan na pamilyar sa kanya mula sa manuskripto. "Ang Tor," bulong niya. "Ito ba ang Tor na nag-ugnay sa mundo ng mga tao at mga nahulog na nilalang?" Tumango si Isagani. "Ngunit hindi ka handa upang tuklasin ito ngayon. Ang iyong susunod na hakbang ay hanapin ang portal sa iyong mundo." Sa isang kisap mata, bumalik si Emilio sa kanyang apartment. Ang kanyang katawan ay parang pagod na pagod, ngunit ang kanyang isipan ay mas gising kaysa kailanman. "Tama si Mateo," sabi niya sa sarili. "Ang mga puwang na ito ay totoo, at may koneksyon ito sa mga nahulog na nilalang. Ngunit bakit ako napili para malaman ang lahat ng ito?" Madilim ang kalangitan sa labas habang binabalikan ni Emilio ang bawat detalye ng kanyang paglalakbay sa kakaibang dimensyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naranasan, parang isang panaginip na masyadong totoo. Ngunit ang mga detalyeng dala niya pabalik ay hindi maitatanggi. Ang Tor, ang mga nahulog na nilalang, ang mga Nephilim, lahat ng ito ay tila nagiging bahagi na ng kanyang realidad. Sa kabila ng kaba, isang ideya ang nag-ugat sa kanyang isipan, ang mga alamat na matagal na niyang pinag-aralan bilang bahagi ng mitolohiya ng mga Pilipino ay maaaring may koneksyon sa manuskripto. Binalikan niya ang mga lumang aklat na nasa kanyang silid-aklatan, at sinimulan ang paghahanap ng posibleng kaugnayan. Sa mga pahina ng isang lumang talaarawan mula sa ika-19 na siglo, nabasa niya ang tungkol sa mga engkanto na nakatira sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga espiritu. Ang mga nilalang na ito, ayon sa mga tala, ay malalakas ngunit nagdadala rin ng takot at kaguluhan sa mga bayan. Hindi kaya ang mga ito ay kapareho ng mga nilalang sa manuskripto, bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa isang larawan ng isang higanteng figura na nakasulat bilang tikbalang. Biglang tumunog ang kanyang telepono. "Emilio, narinig mo na ba ang balita?" tanong ni Mateo sa kabilang linya. "Anong balita?" sagot ni Emilio, hawak pa rin ang lumang aklat. "May natagpuan sa Sierra Madre, isang lugar na may kakaibang marka. Mukhang eksakto sa mga nabanggit sa aklat mo." Hindi na nag-aksaya ng oras si Emilio. Nagkita sila ni Mateo sa labas ng lungsod at nagmaneho patungo sa Sierra Madre. Habang nasa daan, binabalikan niya ang sinabi ni Isagani tungkol sa Kiportal at kung paano ito nag-ugnay sa dalawang mundo. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba at pananabik. Pagdating nila, bumungad sa kanila ang isang lugar na puno ng matataas na puno at kakahuyan. Sa gitna ng kagubatan, mayroong isang malinaw na marka sa lupa, isang bilog na may ukit ng mga kakaibang simbolo. Ang hangin sa paligid ay malamig at tila may nararamdaman silang presensya na hindi nila maipaliwanag. "Dito ba ito?" tanong ni Mateo habang iniinspeksyon ang lupa. Tumango si Emilio. "Walang duda. Ang mga simbolo ay eksaktong tugma sa nakita ko sa manuskripto." Sa kanilang pagtuklas, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang paligid ay tila tumahimik at ang liwanag ng araw ay biglang humina. Sa gitna ng bilog, isang anino ang unti-unting lumitaw. Emilio Navarro, isang mababang boses ang nagsalita. Napaatras si Emilio habang si Mateo ay nanatiling nakatayo ngunit halatang kinakabahan. "Sino ka?" tanong ni Emilio, ang kanyang tinig ay nanginginig. "Ako ang tagapagbantay ng puwang. Ang portal na ito ay hindi para sa mga walang lakas ng loob." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Emilio ang bigat ng responsibilidad. Ang portal ay tila isang pintuan na naglalaman ng hindi lamang kaalaman kundi kapahamakan din. "Anong ginagawa nito dito? At bakit ako ang napili?" tanong niya sa anino. "Ang kaalaman ay may halaga, Emilio. Ang tanong ay kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan nito?" Ang anino ay biglang nawala at ang paligid ay bumalik sa dati. Parehong natulala sina Emilio at Mateo.
Anong gagawin natin? Tanong ni Mateo, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kailangan kong bumalik sa manuskripto. Ang sagot ay nasa mga pahina nito, sagot ni Emilio, na ngayon ay puno ng determinasyon. Bumalik sila sa lungsod, ngunit ang naiwan sa kanilang isipan ay ang bigat ng nakita nila sa Sierra Madre. Sa kabila ng kaba, nararamdaman ni Emilio na siya ay malapit na sa mas malaking katotohanan. Malalim ang gabi nang muling binuksan ni Emilio ang manuskripto. Ang mga simbolo mula sa nakita nila sa Sierra Madre ay eksaktong katulad ng nasa aklat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa niya ang susunod na bahagi ng teksto, na tila nagbibigay ng mga tagubilin sa kung paano buksan ang portal. Ang bawat salita ay parang pumipintig sa kanyang isipan. Naroon ang babala, kung sino man ang magbukas ng daan, dapat handa sa sakripisyo. Ang daigdig ng mortal ay hindi maaaring makisalamuha sa daigdig ng nahulog ng walang kapalit. Hindi mapakali si Emilio. Napakarami niyang tanong, ngunit alam niyang may tungkuling nakaatang sa kanyang balikat. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Mateo. Kailangan natin bumalik sa Sierra Madre, sabi ni Emilio nang walang pag-aalinlangan. Sigurado ka ba? Delikado ito, sagot ni Mateo, halatang nag-aalala. Wala nang atrasan. Ang kaalaman ay kailangang tuklasin, anuman ang kapalit. Kinabukasan, nagpunta silang dalawa sa bundok. Ang kapaligiran ay tila mas kakaiba kaysa sa unang beses nilang dumating. Sa paligid ng bilog, naroon pa rin ang mga ukit na simbolo, ngunit tila mas maliwanag ang mga ito ngayon, parang may sariling liwanag na nagmumula sa ilalim ng lupa. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo habang binabantayan ang paligid. Tumango si Emilio at inilabas ang manuskripto mula sa kanyang bag, sinimulan niyang bigkasin ang mga salitang nakasulat sa lumang Aramaiko. Habang binibigkas niya ang bawat linya, naramdaman nilang dalawa ang pag-uga ng lupa. Ang bilog sa lupa ay nagsimulang magliwanag, at isang malakas na hangin ang pumuno sa paligid. Biglang nagkaroon ng malakas na tunog, at sa gitna ng bilog, isang pinto na gawa sa liwanag ang unti-unting lumitaw. Ito na nga, sigaw ni Emilio, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at kaba. Ngunit bago pa sila makalapit, isang figura ang lumitaw mula sa liwanag. Isa itong mataas na nilalang na may pakpak, ngunit ang anyo nito ay hindi tulad ng karaniwang imahe ng isang anghel. Ang kanyang balat ay tila gawa sa marmol, at ang kanyang mga mata ay parang nagbabaga. Sinong may lakas ng loob na tumawag sa akin? Ang boses nito ay nagpatigil sa ihip ng hangin. Humakbang si Emilio papalapit. Ako si Emilio Navarro. Gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa mundo ng mga nahulog na nilalang. Ang nilalang ay ngumiti, ngunit hindi ito ang ngiting nagdadala ng ginhawa. Kung gayon, Emilio, handa ka bang harapin ang lahat ng katotohanan? Ang daan ay hindi madaling lakaran. Sa kabila ng takot, tumango si Emilio. Handa akong malaman ang lahat. Ang pinto ay biglang bumukas, at isang malakas na puwersa ang humatak kina Emilio at Mateo papasok. Nang magmulat sila ng mata, sila ay nasa isang lugar na hindi nila maipaliwanag. Ang paligid ay parang isang disyerto ng liwanag, walang lupa, walang kalangitan, ngunit puno ng mga lumulutang na anyo na parang mga espiritu. Nasaan tayo? Tanong ni Mateo, halatang takot na takot. Ito ang daigdig ng mga nahulog, sagot ng nilalang na sumunod sa kanila. Ito ang lugar kung saan nakakulong ang mga nilalang na nagdala ng kaguluhan sa inyong mundo. Sa di kalayuan, nakita nila ang mga nilalang na nakatali sa mga tanikala ng liwanag. Ang kanilang mga anyo ay malalaking figura, puno ng sugat at pagkamuhi. Iyan ang mga nahulog na anghel, paliwanag ng nilalang. Sila ang nagdala ng kaalaman sa inyong mundo, ngunit nagdulot din ng kapahamakan. Lumapit si Emilio sa isa sa mga nakatali, at narinig niya ang isang bulong. Tulungan mo kami. Hindi ko kayo matutulungan, sagot niya, ngunit naramdaman niyang parang hinihigop siya ng pighati ng mga nilalang na ito. Tahimik si Emilio habang nakaupo sa kanyang silid, nakatitig sa manuskripto na tila mas mabigat ngayon kaysa dati. Ang mga pangyayari sa portal ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, ang mga nahulog na nilalang na nakatali sa liwanag, ang kanilang mga bulong, at ang pagdurusa na hindi niya malimutan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya napili, ngunit alam niyang may dahilan kung bakit sa kanya napunta ang responsibilidad na ito. Ang tanong ay, ano ang dapat niyang gawin ngayon? Kinabukasan, nagkita silang muli ni Mateo sa parehong cafe kung saan nagsimula ang kanilang kakaibang paglalakbay. Malinaw sa mukha ni Mateo ang pag-aalala. Emilio, ano na ang plano mo?
Alam mong hindi natin ito pwedeng ipagsawalang bahala, sabi ni Mateo habang hawak ang isang tasa ng kape. Tumango si Emilio, ngunit malalim ang kanyang iniisip. Mateo, sa nakita natin, maliwanag na ang portal ay isang banta, hindi lamang sa atin kundi sa mundo. Kung may paraan para isara ito, kailangan nating gawin. Pero paano mo isasara ang isang bagay na hindi natin lubos na nauunawaan? Tanong ni Mateo. Ang sagot ay nasa manuskripto, sagot ni Emilio. Ang bawat bahagi ng teksto ay nagbigay ng tagubilin kung paano buksan ang portal. Naniniwala ako na ang paraan para isara ito ay naroroon din. Gabi na nang muling balikan ni Emilio ang manuskripto. Binasa niya ito mula umpisa hanggang dulo, at sa wakas, natagpuan niya ang bahagi na naglalaman ng susi sa pagsasara ng portal. Ngunit may babala ang teksto, ang sino mang magsasara ng daan ay magdadala ng bigat ng mga nahulog sa kanyang sariling kaluluwa. Napabuntong hininga si Emilio. Alam niyang ito ang tanging paraan, ngunit ang kapalit ay mas mabigat kaysa sa inasahan niya. Kinabukasan, bumalik sila ni Mateo sa Sierra Madre, dala ang manuskripto at ang kanilang determinasyon. Pareho nilang alam na ito ang magiging huling pagkakataon nilang harapin ang portal. Pagdating nila sa lugar, nakita nilang muli ang bilog sa lupa, ngunit ngayon, mas maliwanag ito at tila mas buhay. Habang inilalabas ni Emilio ang manuskripto, naramdaman nila ang bigat ng presensya ng mga nilalang sa paligid. Emilio, sigurado ka ba dito? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa nagliliwanag na portal. Wala na tayong ibang pagpipilian, sagot ni Emilio. Sinimulan niyang bigkasin ang mga salita mula sa manuskripto, ngunit sa pagkakataong ito, ang lupa ay mas malakas na umuga. Ang hangin ay tila puno ng mga bulong, mga tinig na nagsusumamo, nagmamakaawa at nagbabanta. Isara mo ito, sigaw ni Mateo, habang pinipigilan ang sariling hindi matangay ng hangin. Sa huling bahagi ng ritual, nakita ni Emilio ang figura ni Samiel na lumitaw mula sa portal. Ang mukha nito ay puno ng galit, ngunit ang mga mata ay may bahid ng pakiusap. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Emilio, sabi ni Samiel. Ang pagsasara ng portal ay aalis sa inyo ng kaalaman na maaaring magligtas sa sangkatauhan. Ang kaalaman na ito ay nagdala ng kaguluhan, sagot ni Emilio. Hindi namin kailangan ng mas marami pang pagkawasak. Sa isang huling sigaw, natapos ni Emilio ang ritual. Ang portal ay biglang lumiwanag ng sobrang tindi, at sa isang kisap mata, ito ay tuluyang nagsara. Ang paligid ay nanatiling tahimik, at tila bumalik na sa dati ang lahat. Pagkatapos ng lahat, naupo si Emilio sa gilid ng bilog, hinal na hinal. Si Mateo naman ay tahimik na nakatingin sa kanya. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Mateo. Ngumiti si Emilio, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Pakiramdam ko may nawala sa akin. Pero alam kong tama ang ginawa natin. Bumalik sila sa lungsod, dala ang karanasan na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa loob ng maraming araw, hindi inalis ni Emilio ang manuskripto sa kanyang mesa, ngunit alam niyang hindi na niya ito kailanman bubuksan muli. Sa gabi, bago siya matulog, tumingin siya sa kalangitan. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati. Alam niyang may mga misteryo pang nananatiling nakatago, ngunit sapat na ang kanyang nalaman para sa isang buhay. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng video, mag-iwan ka ng komento gamit ang salitang portal para malaman naming ikaw ay isa sa mga nakatuklas ng buong kwento. Maraming salamat sa iyong pakikinig at abangan ang susunod na kabanata ng ating paglalakbay.